hello, what's up mga J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. So mag-review tayo ng isang napakasulit na entry-level phone na lumabas lang recently, which is itong itel P65. Maganda kaya itong entry-level smartphone na to? Tara mga J-Vlog, check natin. So grabe, hataw na hataw si itel kahit ghost month ay naglalabas siya ng mga smartphones. So ito yung nilabas sila ng August is si itel P65, tapos meron tayong bagong budget which is si itel A50C. Bibili rin tayo niyan, stay tuned lang mga J-Vlog. So ito ay na-purchase natin, of course, itong itel P65. Meron siyang SRP na 6,599 pesos mga J-Vlog. Na meron 4GB of RAM and 120GB of internal storage. So yan yung SRP niya. Kaya expect nyo pag nakikita nyo to sa mall, ganyan yung makikita nyong presyo or mapapurchase nyong price. Pero pag bibili kayo sa official store ni itel, sa Shopee, is very affordable lang siya. Dahil I think nasa below 5,000 lang itong itel P65. Nabili ko to, nasa 4,700 lang itong smartphone na to. So kung interesado rin kayo dito sa itel P65, ayan, ilalagay ko po yung link nito sa description box. So yun nga mga ka-J-Vlog, itong itel P65 ay meron 4GB of RAM. Kung sa kanyang SRP ang ating susundin, which is 66, I think hindi siya sulit yung 4GB of RAM. Pero yun nga, pag bibili nyo siya sa kanyang presyo ngayon na 4,000 plus, isulit na sulit naman na yung 4GB 128 mga ka-J-Vlog. So syempre nagdedepende pa rin sa presyo ng smartphone yung pagkasulit ng RAM at ROM niya. 4GB 128, pag nabili nyo to ng 4 Plus, syempre, sulit yan. Pero pag 6.6, I think ang pinaka-minimum sa 6,000 plus pataas na smartphone is 6GB or 8GB of RAM na. Sa kanyang presyo nga ngayon is very affordable lang siya mga ka-J-Vlog. And grabe, marami ring nagkaka-interest ito sa itel P65. Minsan pag chinecheck ko to sa online or sa official store is ang bilis ng flash sale nila dito sa smartphone na to. So yun nga, dito sa ating full review, i-check natin kung sulit nga ba itong smartphone na to. And kung makikita nyo naman yung design ng itel P65, ayan, parang pang-gaming na gaming siya, oh. Diba? So yun mga ka-J-Vlog, next gusto ko i-share sa inyo yung magagandang features netong itel P65 at kung bakit sulit din naman siya as an entry-level or budget smartphone. Number one, of course, sa kanyang screen size. So kung makikita nyo, screen ng itel P65 ay napakalaki, 6.7 inches mga ka-J-Vlog. HD plus 720p is okay rin naman yan. Hindi na ako magreklamo dyan. Pero ang maganda rin dito, yung refresh rate nito ay hataw na hataw dahil 120 Hz screen refresh rate. Sa presyong ganyan, iilan pa lang na brands ang naglalagay ng 120 Hz na refresh rate sa ganitong presyo na budget smartphone. Usually, nakikita natin ngayon is 90 Hz screen refresh rate, pero dito napakalupit ni itel, 120 Hz na ang binigay niya. So, when it comes sa display, okay naman siya, malaki, punch-hole display pa, kaya all goods din naman po yung screen neto for gaming or pag manonood kayo ng movies sa itel P65. Number 2 mga ka-J-Vlog is sa chipset netong smartphone na to. So, yung chipset ng itel P65 is the Unisoc Tiger T615 na merong octa-core CPU na merong clock speed up to 2.0 GHz. And yung GPU kasi neto hahataw dito, Mali G57. Usually talaga pag Tiger series, even yung mga malili or mabababang Tiger series is Mali G57, which is napakagandang GPU yan for gaming sa mga entry-level smartphones ngayon. And yes, maganda siya mga ka-J-Vlog, nakapaglaro na ako ng few games dito. Stay tuned lang sa ating game test sa itel P65. I-share ko naman sa inyo yung thoughts and experience ko sa paggamit sa gaming netong smartphone na to. And for me, based sa aking experience, okay naman siya. Nakakalaro tayo ng ML, COD, Genshin. Sa Genshin kasi talaga matetest mo yung laro eh. Mabilis siyang uminit pagdating sa Genshin. Ganyan din naman natatry ko sa mga ibang smartphone. Pag Genshin, naka-high settings, mabilis silang mag-warm. Kumbaga, hindi naman yung sobrang init, pero mabilis sila mag-warm. Siyempre, pag nag-warm ng paunti-unti, nagre-resulta na yan ng overheating, tapos nagre-resulta na yan ng mga malalang frame drops. Kaya isasuggest ko, playable naman ng Genshin, pero sa na lang, sa low settings or mid settings na lang mga J-Vlog. Pero ML, COD, Farlight 84 ay okay naman po ang performance ng itel P65. So, chipset, sa kanyang presyo ngayon,
na 4,000 plus. Okay, sulit. Susunod dito mga ka-J-Vlog sa kanyang design. Tingnan nyo naman yung design. So, syempre, yung design niya, alam niyo naman pag ganitong design, lalo na sa mga techno, is for gaming type yung ganitong design, di ba? Ewan ko kung for gaming type yung design niya or futuristic lang siya, kumbaga. Pero when it comes kasi sa kanyang chipset, yes, nakakalaro tayo, pero hindi mo siya mako-consider as a solid gaming smartphone. Pero kung sa halagang 4 plus, 6 plus, hindi na ako magrereklamo dyan, mga J-Vlog. Okay na yung chipset niya. Syempre, kung maghanap kayo ng mga sobrang lupit for gaming, parati nyo i-consider yung price din ng smartphone. Wala po tayong makikita sa murang halaga na mga Qualcomm Snapdragon na 7 series, 8 na mga Gen 7 series, Gen 8 series, and even mga MediaTek na mga matataas. Huwag na po tayong umasa dyan. Syempre, pag bibili kayo smartphone, parati nyo titingnan yung presyo kung sulit ba yung chipset din, kung babagay ba yung chipset dito. And for me, the Unisoc Tiger T615, sa kanyang presyo is, naman, okay siya, hindi na ako magreklamo dyan. Buti nga, snappy chipset na nilalagay nila sa mga ganitong murang smartphone, di ba? Compare pa rin nung mga na-experience ko before na mga smartphone sa ganyang 4 plus, 5 plus, nahihirapan na tayo kasi very laggish yung smartphone, mabagal yung response. Pero syempre, ngayong 2024, magandang balita na kahit na mura, ay snappy pa rin naman ang performance. Next naman, of course, sa battery. Battery, syempre, minimum na yan nakikita natin sa mga ganitong smartphone din na budget is 5,000 mAh. So, malaki. Okay naman siya. And yung kanyang fast charging rate is 18 watts. So, 4 plus, buti naman 18 watts, hindi nila 10 watts, di ba? So, 18 watt fast charging is okay naman when it comes sa kanyang presyo ngayon sa online na 4 plus. Kung na-purchase nga ito ng 4 plus, okay. Pero pag 6 plus, medyo 50-50 na tayo sa 18 watts eh. Kasi usually nakikita na rin natin na ganito is 33 watts, or 44 watts sa mga 6,000 plus na mga smartphones, diba? Pero yon 18 watts fast charging is, buti naman ganyan na nilagay nila kahit papaano, diba? For me, yan na talaga minimum. Sila mga J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa Itel P65, napakamurang budget smartphone, and hopefully nakatulong po itong ating video kung nagde-decide kayong bumili na itong smartphone na to. Si Itel P65 4G ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixel. At yung front cam niya is 8 megapixel at capable siya ng Full HD 1080p video recording. So, video sample rear camera of the Itel P65. So, ang pinaka-max resolution niya is Full HD 1080p at 30 FPS. Ayan siya. So, video sample front-facing camera of the Itel P65. So, ang pinaka-max resolution din is Full HD 1080p at 30 FPS. Sa screen naman si Itel P65 ay merong 6.7 inches IPS LCD display na merong resolution na HD plus 720 by 1600 pixels na merong 120 Hz screen refresh rate and naka-punch hole display itong smartphone na to. Sa OS naman, mga J-Vlog out of the box, good news, saka Android 14 na rin siya with Itel OS 14. Sa chipset, meron tayo Unisoc Tiger T615 na 12 nanometer. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. And sa GPU, nakamali G57 siya. Dalawang kanyang biometrics which is facial lock at fingerprint scanner. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support ang 18 watt fast charging rate. Then, explore natin ito si Itel P65. Yung design niya is, alam niyo yung mga POVA, di ba ganun itsura? Parang gaming design. Ewan, gaming design or futuristic design lang itong si Itel P65. So, ang ganda naman. And ito is, LED indicator for notifications. Ito yung flash niya. Tapos meron siyang dual rear camera system. Hindi malaki camera module niya, maliit lang yun nasa gitna. Even ito. So glossy
back cover na plastic. And ang ganda ng design, no? Parang ano yun, yung metal na hindi mo maintindihan. Metal brush, pero glossy, 3D lang siya. Okay na okay naman. Tapos sa frame is matte finish overall. Tapos okay naman yung weight niya, hindi siya mabigat. Meron dito sa right side na power button, volume rocker, and parang ginaya nga nila yung 15 series na merong action button dito. So parang ito yata yung flex button to or shortcut button ng itel. Ayan, which is okay naman, di ba? Meron tayong shortcut button dyan. Designed by itel. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman, 3.5mm headphone jack Type-C and speaker grills. So yun nga, yung gilid niya, parang kamukha niya nga yung 15 Pro Max dahil nga sa titanium build. Pero expect niya plastic to. Pero ang galing, no? Nagmukha siyang titanium build din. Lalo na dito sa gilid na to, yung parang action button din. At sa harap naman is, ito, naka-punch hole display, si itel P65. Malaki rin yung display na ito with 120Hz screen refresh rate for smoother animation. So, sinet na natin ito sa 120Hz refresh rate. Naka 120Hz na. So, next is explore natin yung camera app ni itel P65. So, dito tayo sa AI camera niya. So, wala siyang ultra-wide camera. Meron tayong 2x zoom na hanggang 10x digital zoom tayo. Meron tayong icon sa taas tulad na lang ng Google Lens, Flash, HDR mode. Meron siyang 50 megapixel mode for more high definition photos, filters at settings. Sa settings, syempre dito natin ma-activate yung watermark, yung merong phone mode sa baba natin mga photos. Meron tayong video mode. Ang pinakamax sa res niya is 1080p at 30fps even sa front camera. Ayan. Meron siyang dual video mode for making contents na laking tulong yan. Ayan, So, rear at front camera sabay na nagvi-video. Meron tayong beauty mode, mapa-rear or front camera rin. Siyempre, ito yung pinaka-importante sa front is beauty mode. Meron din tayong portrait mode sa rear and front camera. Same lang din. Sa more, marami rin tayo iba't ibang mga ganap dito. Super night. So, for low light shot, AR shot, short video, wide selfie, and time-lapse. So, ilan ang mga J-Vlog ang camera app ni itel P65? Very simple lang naman. So, next biometrics test tayo dito sa itel P65. Try natin yung kanyang fingerprint scanner. So, start tayo. So, pagdating sa fingerprint, fast and accurate naman. Next is face unlock. So, meron din siyang magic ring. Ayan, Face unlock, fast and accurate din. So, speaker test tayo dito sa itel P65. Gagamit tayong sound level meter. Start. Hello sa mga J-Vlog. Ito yung pinaka-astig sa lahat. So, ito yung na-measure ng ating sound level meter, 86.7 decibels. So, yung loudness nito, nasa average level lang, hindi siya ganun kalakas. Kaya kung i-rate ko yung speaker ni itel P65, 1 ang lowest and ang highest ang score ko dito, nasa 6.5. So, yan mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa itel P65. So, tatanungin kung sulit ba itong smartphone na to. So, yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, meron tong SRP na 6,600 pesos. Matik pagpupunta kayo sa mall or yung mismo original price nito sa online is 6,600 or 6,599 pesos. Pero yun nga magandang balita is ino-offer nila to ng sale na 4,000 plus, 4,700 to 4,500. Syempre sa ganyang presyo ngayon, pag ganyan nyo siya na purchase, napakasulit mga ka-J-Vlog. Kaya ngayon nakita ko naman to sa Shopee, 4 plus pa rin ang presyo niya, don't worry. Kaya okay na okay pa rin i-recommend itong itel P65 kung naghahanap kayo ng isang budget smartphone na hindi po mabagal, pwedeng mag-ML or COD, maganda ang kanyang screen, malaki, may enjoy nyo manood ng movies dahil sa kanyang malaking screen, or sa mahaba niyang aspect ratio, perfect siya for navigating tool or for social media. Camera, yung 50 megapixel niya na camera, hindi ko feel yung 50 megapixel, pero okay naman na rin. Parang nasa average level yung camera quality ng itel P65. So yun, mga ka-J-Vlog, kung interesado kayo dito sa smartphone na to, yan, ilalagay ko po yung link nito sa description. I-check nyo na po.